awitin kung gaano kabuti ang aming Ama. Kung gaano kadakila ang aming Ama. There is no one like you. Thank you, Father, for your love, for your faithfulness. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen. Good morning. Good morning. I am so happy to be here with you. Sobrang saya ko po na kasama ko po kayo ngayon. Are you happy too? Are you happy too? I believe the Word of God still alive. Niniwala po ako na ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. This morning, God will change us. Ngayong umaga po, babaguhin po tayo ng Diyos. Amen. Thank you for coming once again. Salamat po sa inyong pagdalawang muli. It seems you are here by yourself, but God brought you here to listen His word. Mo ay tayo po ang may kagustuhan kung bakit po tayo narito. Ngunit ang ating pong Ama ang nagpadala sa inyo rito para pakinggan ang kanyang mga salita. Amen. Amen. Look up. Look up. Look at me, please. Tingin po tayo kay Pastor lahat. I saw you're walking. Nakita ko po kayo kung paano po kayo naglalakad. Everyone comes in, then I saw you walking. At nakikita ko nga po kayo na kayo po ay gumagawa or Your walking shows us what you are. at yung paglalakad po ninyo ay nagpapakilala kung sino po kayo. If you are a man, you will walk with just like a man. Kung ikaw ay lalaki, natural, ikaw ay lalakad na isang lalaki. Amen. If you are a man, yes. You are a girl, yeah, you will walk just like a girl. Ngunit kung ikaw naman ay babae, ikaw ay lalakad na isang babae. Amen. Amen. Yes. If you are man, then just like a girl, you are not proud of your gender. Kung ikaw naman ay isang lalaki, ngunit lumalakad ka na parang isang babae, ibig sabihin nun, ikinakahiya mo yung iyong pagkalalaki. Okay? If you girl, you will just like act just like man, you are not happy with your gender. At kung ikaw naman ay babae at ikaw ay naglalakad na katulad ng isang lalaki, ibig sabihin nun, hindi ka masaya sa pagiging babae mo. If you are not happy with your gender, you are not happy at all. Kung hindi ka magiging masaya kung ano ka nilikha ng Diyos, hindi ka na magiging masaya kahit kailanman. Meaning you have no confidence of your gender. Ibig sabihin po nun, hindi po tayo or wala tayong kumpiyansa kung ano po yung ating That's pagkatao. why I live just like I'm pastor. Kaya naman ako po namumuhay, gumagawa bilang isang pastor. Because I know my identity. Sapagkat nalalaman ko po kung ano ang aking pagkakilanlan o kung sino ako. Okay? What you know about yourself, it will be your success, it will be your future. Kung gaano mo nakikilala kung ano ang alam mo patungkol sa iyong sarili, yan din ang magiging daan para sa iyong katagumpayan. We talk about creation, new creation, maybe, I don't know how many weeks. Pinag-usapan na po natin itong pagiging bagong nilalang, mga ilang linggo na rin po. Yes. You have, look at me, please.
Don't hide your face. Okay? No, tingin po tayo kay Pastor Okay? lahat. Everybody look at me. The Word of God will change you only. Ang salita po ng Diyos ay siyang makapagpapabago lamang sa iyo. Nothing will change you. Wala pong anumang bagay ang pwedeng magpabago sa isang tao o Only sa the iyo. Word of God will change you. Ngunit ang salita po ng Diyos ang tanging paraan para magpabago sa iyo. Also, only Word of God will make you happy. At tanging ang salita lamang po ng Diyos ang makapagpapasaya sa iyo. Amen. Amen. Nothing can change you. Wala pong anumang bagay ang pwedeng magpabago sa iyo. Today is second time of new creation. Ngayon po, pangalawang beses po natin pag-usapan ang pagiging bagong nilalang. Yes, 2 weeks ago we thought about why we are going to heaven. At 2 linggo po ang nakalipas, pinag-usapan po natin na bakit kailangan nating makarating sa langit. Because we want to be happy with God. Sapagkat nais po nating maligaya o magalak, masaya kasama ang Diyos. Even though everything is there, if we will not have love sick with God, we cannot be happy. At kahit ano pa mang bagay ang meron po tayo o kahit anong bagay ang natataglay po natin, kung wala po tayong tinatawag na pagdaramdam na nais magmahal sa Diyos, hindi po tayo magiging You maligaya. are so rich, yet husband and wife will argue all the time, cannot be happy. Kung ikaw ay mayaman, ngunit ang asawang babae, asawang lalaki, lagi naman nagtatalo, hindi po sila magiging maligaya. All human being on the earth is struggling to be happy. At lahat nga po ng nilalang o tao dito sa mundo, nagkakaroon po sila ng paghihirap, paano maging masaya? Other word, they have 5 questions. Sa ibang salita po, lahat po tayo ay may 5 katanungan. Limang Ano? katanungan. They want to find out the answer of 5 questions. Nais po ng bawat isa na malaman ang sagot sa 5 katanungan. For what? Para saan po kaya? To be happy. Upang maging God masaya. will tell you correct answer. Bibigay po sa inyo ng Diyos ang tamang kasagutan. First question is, Unang tanong po, first question is, second question is, sino ba ako? Yeah, Saan yeah. ako nanggaling? Pangalawang katanungan. third Magmula? question, Bakit ako narito? then fourth question is, Ano ba ang kaya kong gawin? then last question, where? Saan ako patutungo? These 5 questions, as long as you are human being, all the time they are thinking. Itong 5 tanong po na to, basta ikaw ay matatawag na tao, lagi mo po itong nasa sa isip. They have to find out correct and right answer. At hinahanap mo nga po ang tamang kasagutan sa mga tanong na to. Only we can find out correct answer through the Word of God. At ang tanging kasagutan po nito ay matatagpuan po natin sa salita ng Diyos. First question is question of identity. Ang unang katanungan po ay tumutukoy sa ating pagkakakilanlan. Identity, everybody has. Lahat po tayo ay may pagkakakilanlan. Value of identity, there each one of them is different. Ngunit yung halaga ng kanyang pagkakakilanlan ay magkakaiba. The value of identity was checked. At yung halaga ng pagkakakilanlan po niya, yan po ay sinusuri. By so many in different ways anyway. At sa maraming paraan po yan. Second question is what we heritage. At pangalawang katanungan po kung saan po tayo nagmula. Meaning what we receive from God. At kung ano din po ang ating tinanggap mula sa Diyos. Even though you are rich, you are in rich family, whatever, you didn't know what your father inherit you, you cannot use it, you cannot be
happy with. Halimbawa, ikaw po ay galing sa isang napakayamang pamilya, ngunit hindi mo naman alam kung ano yung binigay ng iyong ama sa iyo. O hindi mo masasabi na ikaw ay mayaman. Third question is purpose. At pangatlong tanong po ay ang layunin ng iyong buhay. God made you happy. Then why God made you happy? Ginawa kang maligaya ng Diyos. Bakit nga ba ikaw ay ginawang maligaya ng Diyos? When you ask baboy, Halimbawa, tinanong mo yung isang baboy, when you feed them, make them full, at pinakain mo nga po sila at sila naman ay nabusog. when you ask them, are you happy? Halimbawa, tatanungin mo sila, masaya ka ba? What baboy will answer you? Ano kaya sasabihin sa'yo ng baboy? Happy. Masaya po. Yeah, we are not pigs. Hindi po tayo mga That's why baboy. we have to know the question of purpose. Pero kailangan po nating malaman ang tanong tungkol sa layunin. It's second connected fourth. Ito po nga pang-apat ay konektado po. Yung pangalawa po konektado sa 4. Question of potential. Yung kung ano po yung kaya nating gawin or Especially kakayanan. matter of ability and authority. Lalong-lalo na po yung ating abilidad at yung tinatawag na kapangyarihan. There is story, Kung Fu story anyway. Meron pong story yung tungkol sa Kung Fu. He was the first link of the army of China. Siya po yung kauna-unahang length or pinakamalakas sa lahat ng hukbo ng China. By accident, he lost his memories. At dahil po sa isang aksidente, nakalimutan niya po yung kanyang alaala. He didn't know his identity, even name. Hindi po niya nalalaman kung ano ang kanyang pangalan, maging kung sino siya. He didn't remember how his position. Hindi rin po niya alam kung ano siya. But he was treated by just like a beggar. At siya nga po ay tinrato na parang isang pulubi. Finally, he knew what he was. At nung nalaman niya kung sino po siya, Maybe still, young ones remember Jumo. at siguro po maalala ninyo kung sino po si Jumong. Alam mo ba, Jumo? Hindi, oh. Oh, hindi. And young ones, older ones, you cannot. You don't. Ay, Young ones, mga bata-bata pa, yan, at kilala nila si Jumong. Jumo. Alam, Jaya. Oh. He thought he was adopted prince. Iniisip po niya siya po ay inampon bilang Anyway, we'll prinsipe. talk about that matter story, maybe the fourth question. Doon po natin pag-uusapan yan sa pang-apat So, na katanungan. Fifth question is, where we'll go? At sa pang-limang tanong nga po, saan po tayo patutungo? Not only one question is important, but all of questions so important for us. Hindi lamang po isa, kundi lahat po niyang tanong na po na yan ay mahalaga para sa atin. Maybe several weeks we'll talk about who am I. At maraming linggo nga po na napag-usapan po natin ang tungkol sa ating pagkakakilanlan, kung sino tayo. Today's sermon is not so much different with last week. Yung ngayon pong sermon, hindi po ito masyadong naiiba doon sa nakaraang mensahe. Hey, hello, look at me. Okay, everybody look at me. It's last week, yeah, review, but I edit so many matters. Nakaraang linggo po ito, katulad po nito, babalikan po natin. Ngunit meron po akong mga binagong ilang bagay. We have two matters, right and obligation. Meron pong dalawang bagay sa atin, yung po yung tinatawag na karapatan at yung ating obligasyon. Last week we talked about. At ito po yung ating pinag-usapan nakaraan. Yes. This is matter of right and obligations. Ito nga po ay patungkol sa ating karapatan at sa ating obligasyon. We don't like obligations, At karamihan po sa atin, hindi po natin gusto yung salitang obligasyon. but we like rights. Ngunit nais lamang po natin ay ang ating karapatan. That's why parents understood
when they ask something something, let the children do, use time all the time, no and yes. At ang mga magulang nga po, alam na po nila para sa kanilang mga anak. Kapag may pinapagawa po sila, mas kilala lang po nila yung kanilang mga anak. Mommy said, clean up this floor. Sabihin po ng nanay, linisin mo tong sahig. Usually, children say, ayaw ko na. Sabihin po ng mga anak, ayaw ko. Who will eat the candy? Sino po ang may gusto ng candy? Who wants pocket money? Sino po ang may gusto ng pera? Who wants to eat masarap pagkain? Sino may gustong kumain ng masarap na pagkain? Yes, that's a we. Yun po tayo. We don't like obligations. Ayaw po natin yung salitang We obligasyon. don't want to pay tax even. Ayaw nga po nating magbayad ng buwis. But distributions from government, nako, pila-pila muna. Pero pag mayroon pong ayuda o distribusyon mula po sa gobyerno, ayan po, Anyway. nauuna pa tayong pumila. We have to know our value first. At sa kabilang banda po, ang kailangan po nating maunawaan ay kung anong halaga meron po We tayo. cannot be happy because we don't know our value. Hindi po tayo magiging masaya sapagkat hindi po natin nalalaman kung anong halaga meron po tayo. Let me stop for a meantime. Hinto mo na po ako panandalian. Do you know when I cry? Alam niyo po ba kung kailan ako umiiyak? You don't know your value, then you live as what you understood about your value. Hindi po ninyo nalalaman yung inyong pagkakakilanlan o halaga, pero aalis ka nang hindi mo nalalaman kung ano yung iyong pagkakakilanlan o halaga. It makes me cry. Yun po yung panahon na umiiyak po ako. This morning, I want to be happy with all of you. Ngayong umaga po, ang nais ko lamang ay maging masaya kasama kayo. Still, some of you make me cry. Ngunit, ilan pa rin po sa inyo ang nagpapaluha sa akin. Why? You didn't know your value, that's why you are not happy. Bakit po? Sapagkat hindi mo alam kung ano yung meron ka. Anyway. Kaya naman hindi ka masaya. Anyway, last week, we had great experience. At sa kabilang banda po, nung nakaraang linggo, meron po tayong napakalaki o dakilang experience o karanasan. While listening the messages, At habang tayo po ay nakikinig sa mensahe, some cried, then later on they become different. yung iba po naiyak o lumuha at pagkatapos nga po noon, sila po ay nagbago. That's why you have to know your value. Kaya kailangan mong malaman ang iyong halaga. Your father is so rich. Ang iyong ama ay napakayaman. Then you have everything. Meron ka ng lahat ng bagay. Father said, whatever I have is yours. At sinabi ng ama na kung ano yung meron ako, lahat niyan sa iyo. But you don't know what you have. Ngunit hindi mo nalalaman kung ano ang meron ka. Then all the time you blame your parents. At lagi mong sinisisi yan sa iyong magulang. Then you think about hearts of father. Pero isipin mo kung ano ang puso ng isang ama. That's first son of prodigal son. Yun po yung puso ng isang alibhagang anak. Anyway, we are studying what is the value of new creation. At ngayon nga po, pag-aralan po natin muli kung anong halaga ng isang bagong nilalang. Then we are children of God. Tayo nga po ay mga anak ng Diyos. Then we are adopted to sonship. At tayo po ay inari ng Diyos na kanyang anak. It has a meaning. Ito po ay may kahulugan. You are child of beggar, for example. Halimbawa, ikaw ay anak ng isang pulubi. Okay? Then, President Bongbong Marcos adopted you as his own child. At yung presidente po natin, si Bongbong, inampun kanya bilang kanyang tunay na anak. That's what
Apostle Paul explains. Yun po ang piniliwanag ni Apostol Pablo. We were slave of Satan. Tayo po ay mga alipin ni Satanas. Then Jesus redeemed us. Ngunit tayo po ay tinubos ni Jesus. Not only let you go because you are free, Hindi po para pabayaan kayo dahil balaya na kayo sa kasalanan. but He made the legal letters. You are adopted. Ngunit meron pong kontrata o legal na papeles na ikaw ay inampon ni Jesus. So you are adopted. Yes, still you are living just like anang ng pulupin. Ikaw ay inampon at tinuring ng tunay na anak ng Diyos. Ngunit ikaw ay namumuhay pa rin bilang isang anak Adopted, ng the father pulubi. call him, come in. You sleep inside the room. Tatawagin ka nung tatay na umampon sa'yo, halika, matulog ka doon sa kwarto. But you refuse. Then you sleep outside, flooring on the ground with dogs. Ngunit pinipili mo na matulog sa labas, sa flooring, sa lupa, kasama yung mga aso. Then think about the father who adopted you. Isipin po natin, ano yung mararamdaman ng tatay na nag-ampon sa'yo na tinuring kang tunay na anak? That's what Bible, the Apostle Paul explains. We are adopted, not only any person, but to God. At yun po yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo dito, yung pag-ampon po natin ang pag-ampon po ng Diyos sa atin, hindi ng sino mang tao, kundi pagiging anak ng Diyos. That's why God had to give us the faith. Kaya po binigay po sa atin ng Diyos yung salitang pananampalataya o pagtitiwala. What God did, as long as you hold on it as information, cannot be happen anything. Kung ano man po ang ginawa ng Diyos, kapag yan po ay pinanghawakan mo, kahit yan po ay impormasyon lamang, What God did for us, when you take it as your own, then we call it faith. at kung ano po yung ginawa ng Diyos, at inangkin po natin yan bilang atin, ang tawag po dun ay pananampalataya. We studied last week these matters. Na pag-aralan po natin ito nakaraang linggo, Today, we'll go deeper. at ngayon po, pupunta po tayo sa mas malalim na pagkaunawa. Are you ready? Handa na po Are ba you tayong ready? lahat? How you are awesome. Kung gaano po kayo kadakila. Okay? Knowing our identity. Sa pagkakaalam po natin sa ating pagkakakilanlan, This one, our church is the foundation of everything. at ito nga pong verse po na to, ito po ang foundation ng ating sambahayan. How God created you and I. Kung paano po tayo nilikha ng Diyos. Since 2008, we hold on it as our own inheritance. Simula pa po ng 2008, ipinanghawakan na po natin ito bilang mana ng Diyos sa atin. Image is what? We understood. Ano po ba yung image bilang ating pong pagkaunawa o imahe? What is meaning of image? Yes. Character and personality. Yan po yung ating tinatawag na karakter, personalidad, ugali. What is likeness? Ano naman po yung likeness? Function, like. Function like o kaparehas sa paggawa. What God is personal, what God can do, that's how we were made. Kung ano ang Diyos, kung sino siya, ano-ano ang ugali na meron siya, at kung ano yung kaya niyang gawin, ganun po tayo nilikha ng Diyos, kaparehas niya. Okay? Then, we plus two matters, image and likeness, then we make it equals. What? Nung pinagsama po natin yung image and likeness, ano po kaya yung kalalabasan? What? What we call? DNA. DNA. DNA is inheritance element. Elements of inheritance. Ang DNA po ay naipamana po sa atin na pagkakakilanlan o value po natin. Other word, DNA is other word, Sa ibang salita, ano po ang DNA? Seed seed. of God. Yeah, God's seed or seed of God. Yun po ay ang buto ng Diyos. God gave us His seed. Binigay po sa atin ng Diyos yung kanyang buto. Other word, God gave Himself.
Sa ibang salita po, binigay ng Diyos yung kanyang sarili sa iyo, sa That atin. is actual or reality of value of reality. Yung po yung aktwal o realidad na halaga o value ng ating pagkakakilanlan. Whether you like it or not, you understood or not, whatever, you are carrier of God's seed. Naunawaan mo man ito o hindi, nalalaman mo man ito o hindi, sa katotohanan po, ikaw ay nagtataglay ng buto ng Diyos. For example, somebody gave you seed of golden manga. Halimbawa po, may nagbigay sa iyo ng buto ng iyong mangga na ginto. Alam mo ba mangga? Alam mo Mangga. Sino alam? Pilipino ka ba? Mangga. Planted. Buto ng mangga. Tapos, grown up. Bear fruit. Is not mangga, gold. Halimbawa, nagtanim ka ng mangga, namunga, naging puno, nagbunga, tapos naging gold. Hindi kulay lang. Buo. Laman saka buto. Gold. Ginto. Hindi lamang po yung labas, yung kulay na gold, pero yung laman, pati yung buto, gold po yun. When somebody gave you that seed of gold manga, will you be happy? Halimbawa, binigyan ka ng ganong klase ng mangga, ginto, laman, pati yung buto. Ikaw ba ay magiging masaya? Meron bibig ba? You know the value of seed of gold manga. Alam mo kung ano yung halaga ng isang buto na yon ng mangga na ginto. How much more seed of God? Gaano pa po kaya yung buto ng Diyos? We didn't understand what we carried on. Hindi po natin nauunawaan, hindi po natin nalalaman kung ano yung taglay na meron po tayo. What God can do, we will do. We can do. Kung ano ang kayang gawin ng Diyos, kaya rin gawin ng tao. That is actually matter of value, matter of potential. Yan po ay yung tinatawag na value, halaga at yung kakayanan na meron ka. So, God is have to let you understand it well. At ang Diyos po mismo ang magpapaunawa sa atin ng mas mabuti o Why malinaw. we are different with animals. Bakit po kaya nilikha po tayo na iba sa mga hayop? Not only human has soul, Hindi lamang po ang to dahil tayo po ay may kaluluwa o without spiritual God, being. if someone has without God, Apostle Paul said, beast. Kung halimbawa po yung isa na nilikha na kung wala ang Diyos sa kanya, siya po ay matatawag na Anyway, halimaw. we are carrier of seed of God. Ulitin ko po, tayo pong lahat ay nagtataglay ng buto ng Diyos. Please say, I am seed of God. Sabihin po natin, I am seed of God. Once again, I am seed of God. I am seed of God. Once again, I am seed of God. I am seed of God. Until you will jump, because when you know the value of seed of God. Hanggang sa maunawaan mo, hanggang sa magtatatalon ka dahil naunawaan mo kung ano yung halaga ng buto ng Diyos na taglay mo. Also, Bible says what? We were be born in God. Again, in God. Tayo nga po, sinabi sa Biblia, tayo po ay nabuhay dahil sa Diyos. What does it mean, be born again in God? Ano po ang ibig sabihin na tayo po ay muling binuhay dahil sa Diyos? What does it mean? Ano po ang ibig sabihin nun? Why Bible didn't tell us you are become member of one organization? Bakit po sinasabi ng Biblia na ikaw ay isang kasama sa isang organisasyon? It is really, really important matters. Ito po ay napakahalagang bagay. Bible says what? We are born again in God.
Sinabi po sa Biblia na tayo po ay nabuhay bilang Diyos. You, all of you, was born from your parents. Tayo pong lahat na ipanganak po tayo sa pamagitan ng ating mga Then magulang. what do you inherit from them? At ano po kaya ang inyong nakuha o namana mula sa kanila? Their image and likeness. Kayo po ang kanilang refleksyon, pagkakakilanlan. That is invisible. At yun nga po, hindi nakikita. So what is the evidence you are born in your family? Ngunit ano po ang ebidensya o patunay na ikaw nga ay kabilang sa pamilya ninyo? You will name your family name. Opo, magkakaroon po kayo o tataglayin nyo yung pangalan ng pamilya. What is the meaning of family name? Ano po ibig sabihin ng apelido ng pamilya o pangalan ng inyong pamilya? You have relationship in blood. Meron po kayong relasyon dahil sa dugo o sa pamamagitan ng dugo. Amen. Amen. Meaning nobody can change. Ibig sabihin po no, walang sino man ang pwedeng makapagpabago sa iyo, sa kanila, yung relasyon ninyo. Amen. 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 That's why Bible says you are born again in my family. At sinabi nga po ng Biblia na tayo po ay muling nabuhay, muling ipinanganak. Kanino pong pamilya? Sa pamilya po ng Diyos. Amen. We have relationship with God in blood. Meron po tayong relasyon sa Diyos. Yan po ay sa pamamagitan ng dugo. That's why we have what? Children of God. Kaya po tayo po tinawag na mga anak ng Diyos. So, if you are not proud of your family name, who make you happy? At kung hindi mo kayang ipagmalaki yung pangalan o pamilyang pinagmulan mo, ano kaya ang pwedeng makapagpasaya sa'yo? Amen. That's why Bible says what? You are born again in the family of God. Ikaw nga ay muling ipinanganak o nabuhay sa pamamagitan ng pamilya ng Diyos. In blood relationship, it's connected with new creation. At yung pagkakaroon po ng blood relation, ibig sabihin po nun, ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. When you become child of God, become new creation in blood relationship. Ikaw ay naging anak ng Diyos dahil nga ikaw ay mayroong or kadugo mo yung Even Diyos. you become children of God also what? In blood. In blood. In blood. Relation. In blood. Relation. Kudo. Other one. Also adoption is not only legal papers what? Ang adoption, Blood relationship. ganun din naman po yung pag-adapt po sa atin o pag-ampon, ang naging relationship po natin dyan ay sa pamamagitan din po ng dugo. That's why we are not safe to call him Abba. Kaya naman, hindi po tayo dapat mahiya na tawagin siyang aming Ama. Amen. Amen. That's why when you call God Abba, you have to feel real fathership. At kaya nga po kapag tinatawag mo siya na Father o Ama or Abba, hindi po tayo dapat mahiya. Ang nararamdaman po natin dapat ay meron po tayong tunay na relasyon sa Diyos. That's why knowing our value in God is so important. Kaya naman, ang malaman po natin kung ano yung halaga na meron po tayo dahil sa Diyos, yan po ang pinakamahalaga. Nobody can change your family name. Wala pong sino man ang pwede magpabago ng apelido mo o Amen. pangalan mo. Your family name is your identity. At kung ano man yung family name na meron ka, yan ang iyong pagkakakilanlan. What family you belong to. Anong pamilya ka nabibilang o saang pamilya ka ba nabibilang? Okay? Don't think about your physical relationship with your parents. Huwag niyo pong isipin yung inyong pisikal na relasyon sa mga magulang dito sa mundo. Don't let your understanding about your physical relationship shake you up.
At huwag po ninyong hayaan kung anong merong pisikal na relasyon kayo sa pamilya ang siyang makapagpapagupo sa iyo o makapagpapashake sa iyo. Please say family name. Sabihin po natin, family name. Isa pa. Family name. Isa pa. Family name. That's why we are family in Him. Kaya naman tayo po ay pamilya dahil sa Diyos. That's why when you die, you will go to Father's house. Kaya naman kapag namatay ka, saan ka mapupunta? Sa bahay ng ating Ama. If you are a child, you cannot go when you die, Father's house. Kung hindi ka naging anak ng Diyos, kahit mamatay ka, hindi ka makakapunta doon sa tahanan ng ating Ama. Amen. That's why knowing your identity will make sure you will go to heaven. Kaya naman ang iyong pagkakakilanlan, alam mo kung sino ka, yun yung makakapagpadala sa'yo doon sa langit. If you make mistake when you prepare the legal papers, what your family name, you will put God. Not instead of your physical family name. Baka magkamali po kayo. Halimbawa, dito sa mundo, magpipil up ka, magsusulat ka ng isang legal na papelas, nilagay mo doon sa family name mo, Family of God, hindi yung Pasco family or kung anong pamilya ka bilang. If I am the CEO, I will hire you, surely. Kung ako po yung may-ari, i-hire kita. Yes. What knowing about themselves, value will make their lives. At kung ano nga po yung value o halaga na meron, Last yun week po we yung studied. magiging buhay nila or niya. Last week we studied. We cannot change the real absolute value of 10,000 bill. 1,000 bill. Ito po pinag-aralan natin, yung 1,000, hindi po natin mababago kung ano yung value o halaga niyan. Political son, when he was with father, when he lost everything, whatever, his absolute value cannot be changed. At ang prodigal son nga po, alibugang anak, nung siya po ay kasama ng ama, at nung siya naman po ay umalis at lustagin niya lahat ng meron siya, kung ano yung absolute value o value halaga na meron siya, hindi po yun nagbabago. After second son lost everything what he had, he grade down his value. He said, I am not worthy to be called your child anymore. At nung siya nga po, naisip niya na wala na ang lahat ng bagay sa kanya, at nung siya nga po ay bumalik sa ama, binaba po niya yung kanyang halaga. Sinabi po niya na hindi ako karapat dapat na tawagin mong anak. Because second son mismeasured his absolute value according to what he has done. At ang panganay naman pong anak ay napagkamali po niya kung ano yung value na meron siya dahil kasama naman po niya palagi yung kanyang ama. Father never change absolute value his children. At ang ama po, kahit kailan, hindi po niya binago hindi po niya binago yung tingin niya sa mga anak po niya. Kung ano yung tingin niya, yun pa rin po. It's pearl. Ito po yung Perla. perlas. Then I will cover it with the muddy. At ito po ibabalutan ko ng putik. You cannot change the value of perla. Hindi po ninyo mababago yung halaga ng perlas na yan. Anyway, that's why Jesus said what? You are bought by price. At sinabi nga po ni Jesus na binili ka sa mataas na halaga. Jesus died, paid his price to redeem us from the hands of Satan. At si Jesus nga po ay namatay upang tayo po ay tubusin mula sa kamay ni Satanas. That's what we call treasure in a jars of clay. Ang tawag po natin doon ay kayamanan sa loob ng isang lalagyang putik. This is what we studied last week. Ito po ay napag-aralan natin ng nakaraang linggo. Yeah, we have sinners' price. Tayo po, ang halaga po natin ay pagiging makasalanan. Actually, sinners' price is minus.
At ang halaga nga po ng isang makasalanan ay minus o Pay the negative. price. That is pay the price. At meron pong nagbayad para po dyan sa halaga po na yan. Also, I explained it last week. We are paid by Christ. At tayo nga po ay binayaran sa pamamagitan ni Jesus. We have a choice. Meron po tayong pwedeng piliin. You will still hold on your physical sinner's price. Pwede mong panghawakan yung iyong pisikal na halaga ng iyong kasalanan Because of your appearances, your background, whatever. dahil sa iyong palabas na kanyuan o kung ano yung itsura mo at kung ano yung estado ng buhay mo. Then you will hold on. They want to pay the price for you. At yung isa naman po ay ang panghawakan mo yung nagbayad para sa iyo. In a jar, we have treasure. Sa loob po nitong lalagyan na to, meron po tayong kayamanan. Then, even same jars, Parehas po itong lalagyanan po na to, palayok. jars is clay. Ang palayok po, ito po ay gawa sa putik. But important is the inner, the stuff. Pero ang mahalaga po dyan sa dalawa, kung ano yung nilalaman. Don't compete with your appearances, your backgrounds. Huwag po kayong makipagkompetensya dahil sa inyong panlabas na anyo o kung ano yung pinagmulan mo. When you think about it, you don't know your real value. Kung iisipin mo yan, ibig sabihin, hindi mo nalalaman kung ano ang tunay na halaga na meron ka. Even though you are ugly than others, it seems you are so poor, whatever you have contained inside you is treasure. The value of container is no matter how. Kahit pa ikaw ay mahirap, ikaw ay pangit, kung ano naman yung nilalaman mo sa loob, yun po yung pinakamahalaga. This is what happened to us. Ganito po ang nangyari sa atin. Okay? We are value of gold. Tayo po ang halaga natin ay katumbas ng ginto. The word value will try to change our value. At ang halaga na meron dito sa mundo, susubukan niyang baguhin o paliitin yung halaga na meron You ka. are not so handsome than others. Sabihin, hindi ka masyadong gwapo o maganda kaysa sa That's why iba. you are lower value than others. Kaya naman mababa ka kaysa sa kanila. Somebody said, oh, you have no family, a rich person. That's why you are poor than others. Hindi ka kasi anak ng mayaman, kaya naman ikaw ay mahirap. Parents didn't encourage them. I am so proud of you. Hindi po sila pinalalakas ang loob nila ng mga magulang. Hindi nila sinasabi na proud ako sa'yo. All the time rebuking them. Bakit ikaw ka? Bakit? Yung magulang lagi niyang sinasabi sa anak na bakit ganito, bakit ganyan, yung ginagawa mo, bakit ka ganyan. Then you will think, oh, I have no value. Kaya naman ang iisipin ng anak, wala pala akong halaga. Then shout, the value becomes smaller, and finally, I'm useless. At sisigawan hanggang sa lumiit na lumiit yung value ng ginto. Then- At maiisip niya na wala pala akong halaga, wala akong silbi. Then some hang there themselves. Ano pong ginagawa ng iba? Nagpapakamatay po. I will show you different pictures today. Meron po ako ipapakitang ibang litrato ngayong The umaga. word or real father will shout to the boy. At halimbawa po ito, yung tunay na tatay ng bata, hinisigawan niya po yung kanyang anak nung When they're maliit small, pa. yes, they will listen, they become afraid. Opo, makikinig po sila pero natatakot din po sila. When they grow up, what they will do? Nung lumaki na po, ano po kanyang gagawin nila? Can you see the second picture? Nakikita niyo po ba yung pangalawang litrato o larawan? When the father become weaker, this is what will happen. Nung siya po ay lumaki na, yung anak, at yung tatay naman naging mahina, tumanda na po, ito na po yung pwedeng mangyari. Last one will have their own child, he will do that again. At sa huling litrato po o larawan, magkakaroon na ng anak,
yung tatay o yung anak na sumisigaw sa tatay, ganun din yung gagawin. what you act to your children, that's what you were treated by your parents. Kung ano yung ginagawa mo sa mga anak mo ngayon, ibig sabihin ganun ka tinrato ng mga magulang mo noon. Meaning, you are victim. That's why you make your followers, your children, victim too. Ibig sabihin, biktima ka rin. Kaya naman, yun din yung pinapasa mo sa mga anak mo. Don't blame the one who make you victim. Huwag mong isisi doon sa ng biktima sa'yo. They are victim too. Dahil sila din, naging biktima rin They sila kung ano yung want to be ginagawa good to nila. you, but they couldn't. They want to be good to you, but they couldn't. Gusto nilang maging mabuti sa'yo, pero hindi nila kayang gawin yun. Do you know why? That's what they received. Kasi yun din naman yung pinagdaanan nila. Ganun din yung tinanggap nila sa magulang. That's why they did. Then they are so judged by themselves. Ginawa nila yon at sila mismo, hinahatulan nila yung sarili nila. This is also same, almost same. Parehas din po to. Shout to the girl. Then girl grown up to the mother. Sinisigawan niya yung magulang, yung anak niya, nung lumaki na, sinigawan niya naman yung nanay niya. Nobody can stop them. At wala pong sino man ang pwedeng makapagpigil sa kanila. That's what you did to you, to your children. Children will do same matters. Kung ganun yung ginawa mo sa mga anak mo, ganun din yung gagawin ng mga anak mo sa susunod. This one, only one small leg. Last week we told you. Ito po, katulad po ng nakaraang linggo, isa lang po yung kanyang binte at maigsi lang po ito. When he was 10, he tried to hang himself. Nung edad na 10 po, ginawa niya, sinubukan niyang magpakamatay. But the parents taught him how you are valued. Ngunit tinuruan po ng magulang, siya ng magulang niya kung ano yung halaga na mayroon po siya. Now he's speaker to encourage all disabled. At ngayon po, isa na po siya sa mga tagapagsalita para palakasin ang loob ng mga tao na kaparehas po niya. It's not depend on your size, your background, or whatever. Hindi po ito nakadepende kung ano yung size na meron ka, kung gaano ka kalaki o maliit ka, at kung ano yung pamilya na pinagmulan mo. Clay jars, not so important. Ang lalagyan o sisidla na gawa sa putik, hindi po yan importante. Don't judge anyone what you see. Huwag po nating hatulan ng isang tao dahil sa nakikita natin sa kanila. But you have to check. You have to think what they have as what I have. Isipin po natin kung ano yung meron sila na kaparehas na meron ka. The rich person, I pity on them. Yung mga mayayamang tao po, naawa po ko sa kanila. Because even though they have plenty, but then what they have is lesser value than what I have. Marami po silang bagay na tinataglay o material na bagay, pero yung value po nila is mas maliit kung ano yung value na meron po ako. Because I have seed of God. Sapagkat alam ko na meron akong buto na mula sa Diyos. If you know you have the seed of golden manga, you will laugh at them. Kung alam mo na meron ka ng mangga na ginto, buto ng gintong mangga, siguro pagtatawanan mo lang sila. Maybe few after years, you will more richer than them. At makalipas nga ang ilang taon o mga ilang taon, siguro mas magiging mas mayaman ka na kaysa sa kanila. Amen. That's why we have to know how value of our identity. Kaya naman, kailangan nga po nating malaman yung halaga ng ating pagkakakilanlan. What is absolute value? Ano po ba yung tinatawag na absolute value? Child of God, what in blood? Pagiging anak ng Diyos, iyan po ay sa pamamagitan ng dugo. That's what we call God's
Yan po yung tinatawag natin na buto ng Diyos. We will read together. Kasi ko, You can be happy as much as you know your value. do you agree? Amen. Do you agree? Amen. God gave you everything. Binigay po sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay. But you blame why you make me just like this. Ngunit sinisisi mo ang Diyos, bakit mo ko ginawang ganito? Don't be influenced by any word value. Wag po nating hayaan na madala tayo o ma-impluwensyahan po tayo ng anong value man meron dito sa mundo. It seems it did you. Tayo po yan. You are moving by what others talking about you. Gumagawa ka o nabubuhay ka base sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa'yo. Are you sensitive? What they are talking about you? Ikaw ba ay sensitibo? Inaalam mo kung ano yung pinag-uusapan nila tungkol sa'yo. Don't mind them. Huwag mo silang You alalahanin. are what? Awesome. Sapagkat ikaw ay nilikhang awesome ng Diyos. We'll read. Kasi ko, If you still think about what others think, you are living for them, not yourself. yes, you try to make them happy. Ang ginagawa mo, sila yung pinapasaya mo. That's why you are not living for yourself, but living for them. Kaya naman hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili, nabubuhay ka para sa kanila. I will show you another. Okay? Sandali ah. We'll read. Kasi ko. You must think about yourself what God thinks about you. Exactly. That is our faith and our value. Sakto po yan. Yan po yung ating pinaniniwalaan at yan din naman po yung ating pagkakakilanlan. Other word, we will read. Kasi ko. You must think about yourself how God made you. Amen. 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 If not, you cannot be satisfied. Kung hindi po, kahit kailan, hindi ka magiging satisfied. Unless you will have the best value, you cannot be satisfied. Hanggang sa maliban na lamang na meron ka yung pinakamataas na klase o ng value, yun po yung magpapasaya sa What iyo. is the best value? Ano po ba yung best value or yung may God pinakamagandang halaga? God gave His seed. Binigay po ng Diyos yung kanyang buto sa atin. If let the seed will grow, let the seed will grow. Kung hahayaan lamang po natin na lumaki, lumagoy ang buto na yan, You will be satisfied. ikaw po ay magiging maligaya. You will be happy. At ikaw ay magiging masaya. I will show you another picture. Isa pa pong litrato. This is what related with our forefathers. Ito po ay galing doon sa mga kanununuan po natin o yung mga nauna po sa atin na kamag-anak natin. That's why when we see the children, we could guess their parents. Halimbawa po, kung nakita natin yung mga bata, doon pa lamang po malalaman na natin kung anong klaseng magulang meron sila. Children is reflect of parents. Ang mga anak po ay refleksyon ng mga magulang. We read. Kasi ko. Understand what influence you will have on the generations coming after you. If you will not have the best value from God, you will inherit the worst inheritance from you to your children. Kung wala ka nung tinatawag na best value mula sa Diyos, malamang yung meron ka o yung maipapamana mo lamang ay yung the best value, yung pinaka-worst, pinaka-masama. For your generation, yes, maybe it's okay. Sa ngayong henerasyon, sige po, parang masasabi natin na, sige po, okay na po yun. If you don't know how to make yourself happy, how can your children will be happy? Kung ikaw hindi mo alam o hindi mo kayang pasayahin yung iyong sarili, sa tingin mo, paano mo kaya mapapasaya yung mga anak mo? That's why I will show you another picture.
Meron pa po isang larawan. You are the one have to tell them stop. You are the one who have to tell them stop. Kayo na po ang magpipigil sa kanila. Tama na. Ikaw na ang magsabi, tama na. I will be different. At yun na nga po, magkakaroon I ng don't think about pagbabago. whatever my parents treat me. Wala, hindi ko na iisipin kung paano ko tinatrato ng aking mga magulang. I will hold on the value of seed of God. At panghawa ko na lamang kung ano yung halaga ng buto ng Diyos na meron ako. I'm the one will be happy, then I will inherit my happiness to my children. At gagawin kong masaya yung aking sarili at ipapamana ko yung kasiyahan o kagalakan ko sa aking anak. So, you are the one make them stop. At ikaw na mismo yung magpigil sa kanila na tumigil na sila. Nobody can do that instead of you. Wala pong ibang pwedeng magpigil doon o gumawa ng para sa kanila. If you will not be changed, there is no hope for everything. Kung hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, sino pa kaya? O ano pa yung pag-asa ng iba kundi sa pamamagitan mo? Amen. You were listening the word of God. At ngayon nga po, pinapakinggan po natin ang salita ng ating Now we Ama. understood how God made you awesome. At naunawaan po natin kung gaano po tayo nilikhang dakila ng Diyos. Amen. When you greet each other, oh, you are awesome, you have to think about your value. You are awesome. At kapag nga po binabati natin ang bawat isa na you are awesome, kailangan mong isipin na ikaw nga ay awesome. So when you wake up, speak out, I have seen of God. At kapag gumising ka sa umaga, sabihin mo, meron akong buto ng Diyos. Amen. I will give you a assignment. Every day, when you wake up, speak out, I have seen of God, I have seen of God, I have seen of God. Bibigyan ko po kayo ng takdang aralin o assignment. Pagising mo ng umaga, sabihin mo na, ako ay anak ng Diyos. Meron akong buto ng Diyos. Meron akong buto ng Diyos. Amen. So we'll say, I am the one. At sasabihin po natin, I am the one. I am the one. I am the one. Once again, I am the one. I am the one. Once again, I am the one. I am the one. Tumayo po tayo lahat. God made us so awesome. Ginawa po tayong awesome ng Diyos. We were bought by price. At pinili po tayo sa malaking halaga. We are same price with Jesus. Ang halaga po na meron tayo ay kaparehas sa halaga ni Jesus. God must bless you to hold up that price for your Lord. At pinagpala po tayo ng Diyos na panghawakan po natin yung halaga ni Jesus na kaparehas po ng halaga natin. We'll glorify God our Father in heaven through shouting hallelujah. At ang pupurihan ng ating Ama sa pamagitan ng pagsigaw ng Hallelujah! Shout hallelujah. Hallelujah!
Hallelujah. Father, we thank you for your word. Father, we thank you what you have done on the cross for your own children. Father, you adopted us. You make us born in you. Well, thank you. Once again. The grace of Jesus Christ, the one who died on the cross to pay our debt of sin, to redeem us, to make us God's children again. You made us carrier of God's sin, and you lived as perfect example for all brothers of you. The love of Father, still your love was. Nobody can separate us from you, Father. We are secure in your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us, bless us to remember all the time what value we have from God. Be with you from now and forever. That's why all children of God will and say, Amen. Amen. Hallelujah. Happy Father's Day. Oh, maligayang araw ng mga tatay. Okay, Tatay, please stand up. Lahat po ng tatay, tumayo po. Yes. Tatay, okay. Or stand up, please. Ang mga tatay po, tumayo po kayo. Okay. Don't judge yourself by anything. Huwag po ninyong husgahan ang inyong mga sarili dahil sa anumang bagay. Amen. 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 Don't think about yourself now. Huwag po ninyong isipin ang patungkol sa inyong mga sarili ngayon. You are only one channel blessing of God. Dahil kayo po ay isa sa mga pagmumula ng pagpapala ng Diyos. You are responsible for your whole family. Kayo po ang responsable para sa buo ninyong pamilya. Amen. God will bless you first. Dahil pagpapalain po kayo ng Diyos at kayo po ang una niyang pagpapalain. So, you have to understand today's message. At kailangan mo pong maunawaan yung mensahe ngayong umaga. You are the head of family. Dahil ikaw ang ulo ng inyong pamilya. You must be faithful in God. At kailangan mong maging tapat sa Diyos. You are the one. Dahil ikaw yung nag-iisa. You are the one receive God from God first and release to your family. Ikaw yung una na pagpapalain ng Diyos at ikaw naman yung magpapala sa pamilya mo. Amen. That's why you are so important. Kaya naman ikaw ay napakahalaga. Okay. Raise your right hand and toward them. Itaas po natin, ituon po natin ang ating mga kamay We sa bless mga them. tatay at atin po silang pagpapalain. Father, we practice our right and authority. Father, this is your will. That's why I claim it as an idea. Father, they become children of God. That's why, Father, open their spirit and mind. Let them understand who you are. Let them understand how you made them awesome.
magandang umaga. Happy Father's Day po sa mga haligi ng tahanan. Ayan. So bago po ang lahat, announcement muna po. So tuwing linggo po, alas 8 po ng umaga. Ay, bibigay na po, now na. So, dahil po we celebrate yung Father's Day, so meron pong hinanda yung ating church para sa mga tatay. So, sabi nga, ito po ay appreciation para sa mga tatay ng tahanan. Nawa po ay mapasaya namin kayo dahil sa maliit na bagay na to na inihanda ng ating sambahayan. Salamat po sa inyong sakripisyo at pagmamahal. Yan, maraming salamat sa mga tatay. Peggy pera. Ay, mga anak, pagdating sa tatay, no? Kala niya sa nanay, hindi. Sa tatay po yun. Ako po kasi makatatay ako yun. Opo. Ayan. So, yun po, announcement. Di pa po uwian. Teka lang po, aba. So, announcement po, alas 8 ng umaga. Muli, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. So, kada linggo. At paalala po hanggat maaari, sabi nga, para masimulan po natin yung gawa, syempre dumating po tayo bago mag-alas 8. At tuwing Lunes hanggang Friday po, meron po tayong panalanginan. So dito po, 6:30 pa rin ba? Alas 5 na po yan, pabago na po. 5 a.m. po yan mula Lunes hanggang Biyernes, may panalangin po tayo dito sa ating sambahayan. At Wednesday po, alas 3 ng hapon, meron din po tayong gawain. So dyan naman po, nananalangin po tayo. So, sabi nga, binabalikan din po natin yung mensahe ng linggo. Parang may review po. And then, nalalangin po tayo. And then, mamaya po, pagkatapos po nitong ating gawain, 10:30 po, meron po tayong kids. So, gawain para po sa mga kabataang maliliit or mga kabataan. At sa hapon naman po, 1:30 ng hapon para sa mga dalaga at binata, youth na po, or young adults. So, basta po sila ay single, welcome po sila dito. And then, sa EGF naman po natin, this Friday. Opo. Next Friday. Ano di this? So next Friday po, ating pong EGF. Sana po ganito pa rin po karami yung dumalo sa next Friday na po ng EGF po. 7:30 po yan. And then thank you po sa nagdadala ng isang dakot na bigas. So salamat din sa nagdadala ng isang sakong bigas. So meron po nagdadala. So bala na po ng Diyos sa pagpalain po kayo. No po. And then yung ating pong mga cell group, wala po nag-send sa GC namin. Sa grupo po ni Sister Je, Monday. Mga grupo po ni Sister Je, Monday, alauna, kailan po? Bukas, Lunes. Alauna po kayo. Sa grupo ni Sister April, sa bahay po ni Sister Esme, Webes, alas 4. Sa grupo naman po ni Sister Queenie, kay Jennifer, anak ni Sister Je. Jennifer Burlat Paracha, bahay po nila, malapit yata kay na Sister April. So anong araw? Anong araw? Thursday, alas 4 po ng hapon. And then sa grupo ni Sister Clarissa, Friday, alas 3, sa bahay ni Sister Icon. So yun lamang po, kung may tanong po kayo, maaari po kayong lumapit sa inyong mga cell group leader. And then bago po kayo umuwi, huwag niyo pong kalimutang kumuha ng bigas na inihanda po ng ating church. So yun lamang po, God bless us all. Maaari na po tayong umuwi.